Hi guys! Maganda rin gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga dito sa Valentine's Day ni Chinita Princess. So, naku, isa yan sa inaabangan ng fans. Sino kaya ang kadate ni Kimi? Pero syempre bilang Kim Pao, may inaasahan na po syempre. 'Di ba tayo? Yun nga lang, magiging involved nga kaya tayo sa kanilang special moment. Hoy, kala mo naman talaga sure na sure na. Pero bago pa ang lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And bilang paninimula, ayan, magpapasalamat po tayo sa ating mga supporters na lagi po nandiyan, nakatutok at nakaawang sa atin pong mga daily updates. And bilang pasasalamat ka, may mga napili po tayong komento na basahin ngayong gabing ito hinggil sa mga nagdaan nating balita. So first comment po ay mula kay Ma'am Yoli Garcia. Shoutout po sa inyo. At ang sabi niya, kung totoo man na may asawang iba si Paolo, bakit may Kim Pao pa? Buwagin na yan kasi puro sila pakilig, hindi naman totoo. Niloloko lang nyo ang mga fanay, lalo ka na Paolo. Plastic ka pagdating kay Kimi. Bitawan mo na si Kim. Si Kimi kasi ayaw mong bitawan kasi si Kimi lang ang nagpasikat sa'yo. Wala namang balak pakasalan si Kimi. Naku, ba't yun naman nasasabi po ang lahat ng yan? Mga negative na yan kay Paolo Avellino. And kung wala naman pong lumalabas sa chika na may bagong asawa si Paolo, or may iba pala, may ibang asawa si Paolo Avellino, mga chismis lang yan, siguro mga hearsay na naririnig, nababasa po natin. And kung sakali man, 'di ba, wala naman pong niloloko sila Kim and Paolo kasi in the first place, wala pa naman silang inaamin. And 'di ba, naman po, given naman mag-partner, and syempre mayroon pong fan base na fan service. So, minsan yung dilulo natin ang nagdadala sa atin pong pangbabash sa dalawa. Minsan nasosobrahan tayo sa pagdilulo, kaya ayun, kapag hindi nangyari o may nabalitaan tayo, hindi nagkatotoo ang dilulo, nagiging po tayo, basher, turn to basher. Pero kung iisipin mo yung main reason, bakit mo hinangaan ng Kim Pao, unang-una dahil sa chemistry. Bakit nawala po ba ang chemistry nila Kim and Paolo para i-hate ninyo sila ng ganyan? Hindi naman, nananatili po ang chemistry nila. Yung magkatuluyan silang dalawa sa tunay na buhay, ito'y pangarap po natin. Kaya pagdasal lang po natin hanggat hindi pa po umaamin sila o wala pang inaamin, di ba? Yun lang po yung magagawa natin kasi yun yung pangarap natin na mangyari sa kanila kasi nga may chemistry sila bilang fans, ganon. So I don't think na may ginagawa pong masama si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu dito. Nagets niyo po ba yung point na naging fan naman tayo ng Kim Pao hindi dahil magjowa na sila, kundi dahil sa nakita nating chemistry. Kaya yung sinasabi niyong pagpapakilig, kaya nga po mag-partner sila, mag-tandem sila. Ganun naman po tumatakbo ang showbiz industry. Maswerte nga lang po tayo na yung dasal po natin na sa Kim Pao na sanay silang itinadhana ay nakikita po natin at natatanaw. Dahil po sa mga kilos nilang dalawa na kahit po walang trabaho, magkasama sila, you beside me na kahit walang pinopromote, laging magkasama, ganyan. 'Di ba? Sobrang bonus na po 'yun sa atin. Magkatuluyan sila at ganto sila, Bonus na lang po talaga 'yon yung atin pong dalangin.
Pero ang main reason kaya natin sila nagustuhan, kaya nabuo ang Kim Pao dahil sa undeniable chemistry ng dalawa. Tama po ba ako o mali? Kaysa naman sa hindi po sila magpakilig, di lalo naman po kayong nagngaw-ngaw dyan, di ba? Yung tipong lalo naman kung ayan kinikilig tayo sa kanila tapos hindi pinush ng management na mag-love team sila, di lalo tayong umiiyak. Anyway, dumako naman tayo dito sa The Alibi Media Coin na kung saan hosted by MJ Felipe po ito, Monday, February 16, 2026. So since may media coin ng Kim Pao at hosted pa by MJ Felipe, mukhang magiging maganda ang araw ng mga Kim Pao fans. Kasi ito yung inaantay, bukod sa bukod sa The Alibi, ito yung inaantay ng mga KP fans, yung interview at ma-interview ulit ni MJ po ang Kim Pao. Lalong higit si Paolo Avellino kasi si Pao may sinabi yan na na aayusin niya. Tungkol po sa love, sasagutin po niya. So, promise niya yan this 2026. And ito na yun, 2026. Hindi lang natin alam kung anong buwan. Pero since eto na, at hosted po by MJ Felipe, ang magiging media con ng Kim Pao para sa The Alibi, ay nagkakaroon tayo ng pag-asa na masasagot na tayo finally ni Paolo Avellino. Sana po'y umayon sa atin ang panahon, ang balita, ang sagot ni Paolo Avellino. Ayan, para masaya ang lahat. Kaya naman guys, huwag nyo nang awayin si MJ. Kasi naman yan, lumalaki yung issue, nakakahiya rin at the same time. Nagsimula rin naman sa atin kung bakit pinag-uusapan at binabati ko si Echo. 'Di ba? Kaya natanong tuloy ni MJ. So anong nangyari? Nagagamit tuloy ang pangalan ni Kim para dagdag publicity, 'di ba, for their project. Sa halip na yung movie lang talaga yung pinag-uusapan, wala. Nabanggit na ang pangalan ni Kim. And aminin po natin sa hindi, dagdag publicity talaga yun. Tandaan, good or bad publicity, it's still publicity and big deal sa show business. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Sonny Guillermo. Tama po ba ako na ma'am or sir? Anyway, shoutout po't maganda rin gabi. Sabi niya, huwag niyo nang panoorin yung pinopromote niya. Bastos, grabe. Hindi tunay siyang lalaki. Yung ganyan sana bumagsak ang mga pelikula ng Echo Langot na yan. Walang pinag-aralan. Hindi niya alam yung tama. Hindi siya gentleman. Pinakita lang na bastos sa Echo Langot. Wala namang kasalanan si Kimi sa kanya. And yung follow-up interview para linawin, kasi nga pinag-uusapan siya, nahambugan pa po yung ilang mga KP fines sa mga sagot nito na para bang hindi talaga niya alam kung saan siya nagkamali, kung ano yung pagkakamali niya, or paano niya nabastos si Kimi, etc. Basta kayo ng mga comments, halos ganun yung mababasa ninyo na, ayun nga, nahambugan po sila. Hindi nila nakikita yung paghingi talaga ng paumanhin sa naidulot kay Chinita Princess. Anyway, dumako naman po tayo dito sa OOTD ni Chinita Princess, mga ka-Kim Pao, na kung saan, grabe, ramdam na daw po ng mga KP fans ang Valentine's Day dahil namumula si Chinita Princess. Gandang-ganda nga po sila sa kasuotan ni Kimi,
yung kanyang red dress, yung kanyang red shoes, grabe, red heels. Sobrang ano talaga, ramdam na agad ang araw ng mga puso kay Chinita Princess. Pero wag ka, nabanggit din naman ni Kimi na handang-handa na siya para sa Valentine's Eve. So ngayon, hindi tuloy maiwasan, isipin ng mga fans, sino kaya ang ka-date ni Kimi? Ano kaya ang balak nila ni Paula Avellino this Valentine's Day? May paayuda kaya ang KP? May paayuda kaya ang Kim Pao sa Valentine's Day? Kahit update lang ng pa-flowers, ganyan. So, hindi maiwasan na hindi talaga magbusisi no, yung mga fans. Pero ako, payo lang, as much as wala po sinishare sina Kim and Paulo, wag na po tayong umano pa sa privacy nilang dalawa. Kasi matuto na po tayo sa ipinost ni Paulo na ibig sabihin lang nun hindi siya komportable na inaano pa po yung kanilang privacy na para bang grabe naman. Grabe naman kung makapag-imbestiga, 'di ba? Sa mga bawat galaw at kilos. Ultimo utot atay gusto pong bantayan. Charot lang. Pero ayun nga, sana may magandang balita para sa mga KP fans. Sino pa ba namang iisipin natin nakadate ni Chinita Princess? Bukod po sa kanyang family, sa kanya pong pamangkin, 'di ba? Kundi po si Paula Avellino. So, I hope so para kahit po sa Discord lang para sa mga Kim Pao fans. So, yun lang po muna yung ating update ngayong gabi, guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa nating chikas. Maraming pong salamat.